Sa mga boss, no, meron tayo ditong battery. So, yung 32650 natin o 32700 na Epson. Ayan, panagita nyo. Meron tayong 8 piraso ngayon. May nag-order sa atin ng battery ng motor. So gagawin natin ngayon, itatak balance natin to para maging balance lahat ng battery. At the same time, para bago natin siya assemble, balance yung capacity. Okay? So meron tayong tabbing wire. Ayan. Gagamit tayong tabbing wire. Gagamit din tayo ng nut tsaka bolt. Ayan. Gagamit din tayo ng Phillips screw. Okay? So mamaya, pagkatapos nito, charge natin siya gamit yung ating bench power supply. So ano na muna natin to, tapos cut natin ito. Guys, precaution lang, no, bago kayo gumawa ng ganito, make sure lang na yung positive at saka yung negative side hindi magpang-abot, kasi pag may pang-abot yan medyo nakakapaso din. Niya mga boss. Ayan. So you can see ito yung negative side and this one is positive side. Ayan. So dito natin i-connect yung ating bench power supply. Ayan. Okay. So this time now, ulitan natin yung ating bench power supply. Sasat muna natin. Ito yung negative, ito yung positive. So makalat lang. Ano natin? Lagyan natin yung voltage sa so 3.6 kung nakikita nyo. Positive, ito yung ating positive side. Ito yung ating positive side, ito yung ating negative. I-flip na natin yung ating negative side. So bakit natin ito ginagawa? Kasi importante na bago natin i-assemble sa designated voltage yung battery, yung mga cell ay dapat nakabalance para pagdating ng charge saka discharge ng battery, pag ginagamit na siya ay hindi maunang ma-discharge yung isa sa mga cell. Diba, ito isang cell, ito pangalawang cell. So
12 volts, meron tayong apat na cell. So each cells ay nagpo-contain siya ng 3.2 minimum voltage, nominal voltage. So kailangan ma-hit natin yung maximum voltage at the same time balance yung lahat ng cell para pagdating ng discharge ng bawat isa, pag ginagamit na siya ay hindi agad mauunang malobat yung isang cell. Okay? So ganun kasi yung tendency na mangyayari kapag hindi balance yung bawat cell ng ating battery. So magulat ka na lang bakit mabilis malobat, kasi meron palang isang cell doon na mabilis bumaba yung voltage. So damay-damay na yung lahat. Right? So kaya natin to ginagawa. Ganun siya ka-importante. Okay? Check natin. Positive. Amps na pinapasok sa battery, sa ating battery, and then meron siyang 10 watts na pinukuha. Okay, so adjust natin ng konti para may 3.6. So hayaan na natin siya until na mag 0 yung amps, 0 yung watts. So pag nag 0 yung dalawa na yan, it means fully charged na to yung ating cell, ating 32700 na battery. Alright?